Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung pahayag ni VP Sara na tatakbo siya sa isang posisyon sa 2028. So ang tanong, magre-resign na ba siya as DepEd Secretary? Okay. Ubusin ko lang muna ang dark chocolate. Okay, meron tayong limited stock. February 1 ang delivery, kaya pwede na kayong mag-order. First come, first serve. Okay, so, the other day, klaro na, sa isang speech ni VP Sara sa Davao, sinabi niyang tatakbo. Kung anong posisyon, hindi pa klaro, but kayo na lang, alam nyo na. So, pakinggan muna natin itong balita ng ANC. ANC din mamaya. Tatalakayan natin ang maraming mga katanungan. Isa na yan, magre-resign na ba siya as DepEd Secretary? Duterte dismisses speculations that she'll resign after announcing plans to run in the next elections. But she sounded coy when she was asked about her strained relationship with House Speaker Martin Romualdez. Joyce Balancio reports. Vice President Sara Duterte did not offer any clarity on her previous statements that she will run in the next election. Duterte, whose term ends in 2028, asked for support for her election bid in a speech at an event in Davao City on Monday. But the Vice President and concurrent Education Secretary did not say what position she's running for. The next scheduled election is the 2025 midterm polls meant for local positions. 2 days later, when asked what she meant, Duterte insists her speech speaks for itself. Nandun lahat, nakalatag doon sa speech ko sa Barangay Galera sa Davao City. I think ang confusion is piecemeal ang appreciation ng mga tao doon sa mga sinasabi ko. Ibig sabihin, tinatanggal nila ang isang linya para sabihin kung ano yung gusto nila na interpretation. But what is clear, according to Duterte, she has no plans to resign as Vice President and Education Secretary. Wala akong sinabing na ganyan doon sa aking speech. Kaya sinasabi ko lagi kung may nung nagtatanong, sabi ko, klaro naman yung pagkalatag ko doon sa aking speech. ABS-CBN News has asked the Office of the Vice President for a copy of the full transcript and official translation of her message, but her office has yet to provide it. Earlier, President Ferdinand Marcos Jr. said he believed that Duterte may be testing the waters to see the public's reaction to her pronouncements. He also planned to speak with Duterte regarding the matter. Duterte was also asked if she believes that her tandem with President Marcos, earlier dubbed as the Unity Team, remains united at this point. Ang Unity ay tandem namin nung pagtakbo namin as President at Vice President nung nakaraang eleksyon. Yun yung Unity. Ngayon, kaming dalawa ay na-elect na as President at Vice President at pareho kaming nagtatrabaho para sa ating. She was also quizzed about the state of her relationship with President's cousin, House Speaker Martin Romualdez. The two are said to have a strained relationship following changes in the leadership posts in the House of Representatives and after former President Rodrigo Duterte called the House a rotten institution, among others. Tingin mo, kamusta kaya relasyon namin dalawa? The very best description and comment kung ano ang relasyon namin ni Speaker Martin Romualdez is galing kay Senator Ivy Marcos. Marami ang hindi nakakaintindi kung bakit pinaatake mo ang kaalyado ng administration. When asked if her supposed statements to run in the next elections have anything to do with the existing friction with the Speaker, Duterte has this to say. Hindi ako makaspeculate kung anong iniisip ni Speaker Martin Romualdez. Hindi ko siya kilala na malalim. Hindi malalim yung pagkakaibigan namin. Joyce Balancio, ABS-CBN News. So, isa-isahin natin ha. Una, yung pag-announce niya na tatakbo by 2028.
Ako, nabigla ako niyan, ano? Masyado pang maaga. Kabaliktaran ito, yung strategy ni PRRD nung 2016. Sabi niya, ayaw. And on the last minute, yon nagkaroon ng replacement ng kandidato. Ito naman, gusto niya tatakbo. Bakit? Ito, naniniwala ko, ito na yung pangontra doon sa alleged plano ng Kamara House na yung People's Initiative, na kung nagtagumpay yung People's Initiative, mawawalan na ng election by 2025 and by 2028 dahil parliamentary na. So, it's a wise move para sa akin na ang Vice Presidente ipaalam niya na sa taong bayan na tatakbo siya sa 2028. Testing the waters ang tawag doon. Kasi kung hindi siya magsasalita, ang kanyang mga supporters baka mawalan ng gana sa pag suporta sa kanya. Ngayon na nagsabi na siya, talagang magsusumikap ang mga supporters niya na labanan yung People's Initiative na yan para magkaroon ng election 2025 and 2028. So, yun ang basa ko nun. To me, it's a wise move. Kahit napaka-aga pa lang, sinabi niya na. Kasi klaro naman, ang katunggali niya is si Speaker Martin Romualdez. Diba? Sa mga surveys, napakababa ang rating ni Speaker Romualdez. Kaya kung dadaanin sa election, lumalabas na mahihirapan si Speaker Romualdez tatalunin si BP Inday Sara sa 2028. Kaya, yun na nga, yung speculations, si Senator Amy, itong nagsasabi na yung kandidato dyan na walang pag-asang manalo sa 2028, yun na, nagpi-People's Initiative na para maging Prime Minister. Diba ganyan ang mga patutsada ni Senator Amy? So, yung natanong, relationship with PBBM, Unity, meron pa ba? Medyo wala na. Hindi na klaro. Yung Unity is noong election lang daw. Ngayon, working siya pa as President and Vice President. To me, tingin ko, hindi na kagaya ng dati. Na-strained. Meron ng mantsa yung relasyon dahil sa kay Speaker Martin Romualdez. So, relationship with the Speaker. Sinight ni BP Sara yung description ni Senator Amy ulit na bakit mo inaaway ang ating kaalyado, meaning si BP Sara, na kaalyado naman natin, wala naman siyang ginagawa. So talagang mas malala ang relasyon ngayon ni Speaker Martin Romualdez at BP Sara. Yung salita na hindi malalim ang pagkakaibigan namin ni Speaker of the House, yun ang binanggit ng Vice Presidente. So yung pagre-resign, klaro, hindi siya magre-resign as DepEd Secretary kahit nag-announce na siya na tatakbo by 2028. Kailangan ng Education Department si BP Sara. Nang dahil sa kanyang magandang liderato, sa recent survey, ang highest performing government agency pinagkakatiwalaan ng taong bayan ay ang DepEd mismo. Kaya dapat ipagpatuloy niya ang kanyang trabaho as DepEd Secretary, not so much for politics or para sa kapakanan ng ating bansa, para sa edukasyon. Kasi
napabayaan ang edukasyon sa mga nagdaang administrasyon at unti-unti ngayon na iko-correct ang mga pagkukulang sa DepEd at ngayon gumaganda na po ang pamamahala ng DepEd at salamat sa ating DepEd Secretary BP Inday Sara. Never resign. Tuloy lang po kayo, kailangan kayo ng ating kababayan.